Nandito ang kasulatan ni Chenyu. Nakapirma ang dalawang panig. Tanggap ko na ang pera. Pero kailangang sabihin ito sa simula. Itong 12 akres na putikang pon. Ikaw ay pumirma ng 25 taon. Kung kikita o malulugi, mamamatay o mabubuhay. Hindi ka pwedeng pumunta sa barangay para magreklamo. Si Chenyu, ang batang ito, ay nag-aral sa kolehiyo sa lungsod. Talagang nasira ang isip. Yung putik na lawa sa timog. Palaging may tubig na nakatambak at madilim. 3 pamilya na ang pumasok dito. Kailan ba hindi sila nalugi? Walang natirang kahit na pang ibaba. Iyan ang Purot Pond. Sa baryo, nakapangalan sa halagang 600 yuan, may 25 taon na kontrata. Walang sinuman ang daring na tumingin dito. Pero siya, ayos lang. Ibinato niya lahat ng kanyang retirement money. Sabi niya, sobra na ang pera, nakakatakot itago. Ngayon, lahat tayo ay magsisilbing saksi. Chenyu, kung kaya mong magpalaki ng isdang ginto sa bahong na ito. Ako. Si Zhang Li. Gumuho ang sapatos niya dito mismo, pinunit niya. Lunukin mo. Sa susunod na magkita tayo sa baryo. Ako ay bababa at tatawaging magulang. Hahaha, ang lugar na ito ay kakaiba talaga. Siya lang ang tanga ang gusto niyan. Direktor Zhang, bayad na ang utang. Malinaw naman sa kontrata. Kasama ang pond at mga kalat na lupa sa paligid. Bago mag-expire, hindi maaaring magbago ang isip ang baryo sa anumang dahilan. O magtaas ng presyo kapag naipasa na ang lupa. Ito ba ay isang kayamanan o isang walang katapusang hukay? Wala nang kinalaman sa nayon ito. Patay na si Zhang Li. Pero buhay ang tao. Magandang bagay ang utak. Sayang, wala ka nito. Isara mo ang bibig mo. Kapag dumating ang araw na ako'y umangat, hindi ka nakarapat dapat na pakainin ako ng isda. Chenyu, nandyan ka ba? Guro Liu, narinig ko na pumirma ka sa barangay. Isang araw ka nang hindi kumakain. Nagdala ako ng kaunting wonton. Kumain ka habang mainit pa. Masakit pakinggan ang sinasabi ng mga tao sa barangay. Huwag mo na lang masyadong isipin. Isang tao na handang gastusin ang lahat ng ipon para makabili ng matutuluyan, ay nagpapakita na nais niyang mabuhay ng maayos. Hindi nakakahiya ang kumita gamit ang sariling kamay. Naghihintay ang buong baryo kung paano ako mamamatay. Ikaw lang ang nagdala ng mainit na wonton. Guro Liu, hintayin mong baligtarin ko ang putik na ito. Sige, bibigyan kita ng paliwanag sa araw na iyon. Yesad, kung may mabigat o nakakapagod na trabaho. Tawagin mo lang ako, malapit lang ang paaralan. Narinig mo na ba? Sa gabi, magkakaroon ng malawakang pagbumba ng tubig sa mga bukirin ng buong nayon. Yung putik sa timog ay halos matuyo na. Yung isdang si Chen. Sa gabi, mukhang matutulog na lang siya sa tuyong putik. Pumunta si Zai, haha. May mali. Ilalim ng madilim na ilog. Malamig at nakabibinging. Mataas na mineral. Ito ay nakapagpapasigla sa balat ng gintong carp na puti. Natural na banal na tubig na nagdudulot ng pag-ulan ng pulang plato. Ang laki at ang purong estilo ng paglangoy. Ito ang pinakamagandang danyokoy na pula at puti. Noong dekada 70, nang magsara ang puok pangisdaan ng kooperatiba, na nag-iwan ng mga bihirang purong lahi. Hahaha. Talagang isang grupo ng mga palaka sa ilalim ng balon ang mga tao dito. Ang mga putik na hindi ninyo gusto ay biglang pinagpala ng Diyos. Ako ay isang bodega ng kayamanan. Direktor Zhang Li. Tingnan natin. Chenyu, talagang dadalhin mo siya sa bayan. Ang mga karaniwang isda sa bayan ay tumitingin lang sa timbang. Hindi sa kalidad. Kailangan kong pumunta sa kabisera. Dalhin mo ito ng magdamag. Pinuntahan ko ang kanyang mga kaliskis patungo sa pose. Na-visualize ko na ang center of gravity gamit ang perspective. Kung mananakot ang mga tagalungsod sa iyo dahil bata ka pa, at hindi nila alam ang halaga, ipakita mo lang sa kanila itong larawan. Yung mga nakakaalam ay makakakita agad. Na ito ay isang bihirang uri ng balangkas ng isang general. Bumalik siguro Liu sa paaralan para magturo. Hintayin mo ako sa balita mamaya. Oy! Hindi ba't ito ang ating baryo?
Si Boss Chen na nagtapos ng kolehiyo. Kinuha ang kontrata sa Juhutang. Sa unang araw pa lang may nakuha na. Halika, ipakita natin sa mga kasama natin. Medyo matigas. Si Xiao Chen dito ay walang pinuntahan ko. Walang kargamento ang makakapasok sa lungsod. Ibigay mo, bibigyan kita ng magandang presyo. Kung gusto mong tingnan, ayos lang. Kung mababa ang presyo, huwag kang magalit kung hindi ako madumihan. Easy, akala ko kung ano pang kakaibang bagay. Hindi ba't isang pulang puti lang? Si Xiao Chen, nag-aral ka pa ng kolehiyo, tapos na. May dumi ang isda na ito. Nasisira ang mga kaliskis sa pader ng balde. Hindi na maganda ang kalidad. Dahil estudyante ka naman sa kolehiyo. 2 piraso, 200 pesos, kukunin ko na para pang pakain sa pusa. Pagkatapos ng tanghali, patay na ang isda sa balde. Bale, wala pang pataba. Boss Wang, 200. Kung hindi mo gagamitin ang mga mata mong ito, pwede mong ialay sa mga nangangailangan. Sabi ni Chen Yu, nandito na ako. Kung lalabas ka sa bayan ngayon, sa buong lungsod ng probinsya, walang sinuman ang tatanggap ng mga paninda mo. Isang salita lang, makakapatanggal sa'yo sa industriya ng isda. Sa mundong ito, laging may mga mata na nakakaalam. Hindi karapat-dapat ang maruming kamay mo na hawakan ang aking isda. Saan ka galing, taga-probinsya na bisitang dumaan? Dito kami ay isang eksklusibong club. Hindi namin tinatanggap ang mga patay na isda at bulok na hipon na walang pinagmulan. Naghahanap ako kay Ginoong Zhao. Sabihin mo sa kanya na may nagdala ng isang buhay na matandang lahi ng general na balangkas. Kung ayaw niya akong makita, lumipat siya sa katabing Longyuan Aquarium. Ikaw, amoy pulubi, may lakas ka pang. Sandali, kapatid. Kanina, sinabi mo na matandang lahi ng balangkas. Puting tulad ng taba, pulang platito sa buto. Ang galaw ay hindi nanginginig. Kapag nagsasama ang mga dibdib, parang mga mandirigma na nakayakap. Kahit ang bawat direksyon ng buto ay tumpak na tumpak. Kapatid, sino ang gumawa ng larawang ito? Guro ng sining sa aming nayon. Ang isdang ito ay pinalaki ko gamit ang tubig mula sa malalim na bundok. Sa ilalim ng putik na lawa, napaka-espesyal na lahi. Kapatid, kukunin ko ang isdang ito. Sa susunod na buwan, may pambansang koi competition. Kailangan ko ng isang tao na kayang magdala ng presensya. Bakit ka pa nakatayo dyan, General? Pumunta ka sa opisina ng pananalapi para mag-withdraw ng pera. Xiao Chen, ito ang aking pribadong business card. Basta't may ganitong kalidad ng lumang lahi. Kahit gaano karami, tatanggapin ko ito sa halagang 38,000. Kung ang matabang siwang sa bayan ay mangahas na harangin ka, tumawag ka lang sa akin. Papasukin ko siyang hindi makapasok sa pader ng bayan. Lahat ng nakasulat sa papel ay malinaw. Sa susunod, susundin pa rin ang mga patakaran sa pagbebenta. Boss Wang, Direk Zhang. Zhang Li, sa tingin ninyo, ako ba ay isang tanga na walang alam? Ngayong gabi, ipapakita ko sa inyo. Ano ang ibig sabihin ng malinaw na nakasulat na pera? Uy, bumalik na si Chen Yu. Bumili pa ng bagong sasakyan. Ang sasakyan na to ay 150, di ba? Hindi ba naubos na ang pera niya kaninang umaga? Saan siya kumuha ng pera? Malaki ang ingay ni Chen Yu, May bago na namang sasakyan. Parang nagbenta na naman siya ng ari-arian. Saan galing ang perang ito? Sa nayon, labis na kinaiinisan ang mga maruruming kamay. Maging tapat ka. Tama ba ang pinagmulan ng perang ito? Tatay, kailangan pa bang itanong yan? Baka naman galing ito sa malaking pondo ng lungsod. Anumang pang-accelerate na pagkain. Ninakaw at ibinenta. Sa kanyang basang itim na hukay. Malamang makakaligtas siya mula sa kamatayan isang araw. Mabuti na lang kung ganun. Chen Yu, yung taya mo sa akin kaninang umaga. Bibilangin pa ba yun? Anong nakuha mo? Ipakita mo para makita ng lahat. Si Zhang Li, pwede namang kumain ng walang disiplina. Pwede ring magpusta ng walang kaayusan. Pero huwag kang magbitiw ng mga salita ng walang katuturan. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. 100. Hindi ito possible. Talagang hindi posible. Saan ka kumuha ng ganitong kalaking pera? Ito ay mahigit 30,000 na piso. Nagnakaw ng una. Opisyal na resibo ng Tianqingkoi Club ng lungsod. Malinaw ang selyo. Ako si Chen Yu. Nakatayo sa dulo ng nayon. Sa putik na lawan na iyon. Na may pulang puting koi.
Isang transaksyon, 38,000 yuan cash, bayad na lahat. Ikalawang bahagi ng Chancing Club. Ang long-term supply letter of intent na nilagdaan ni Ginoo Zhao. May selyo na rehistrado sa Provincial Industry and Commerce Bureau. Tama ba ang pinagmula ng pera ni Zhang Li? Kompleto ba ang mga dokumento? Ikaw. Umaga na. Hindi ka ba nangako sa harap ng buong nayon? Na basta makapagtagumpay ako, ay puputulin mo ang ilalim ng sapatos. At lulunukin ito para makita ako kahit isang beses. At luhod na tatawag ng isang beses. Tatay ba? Ngayon, nandito ang lahat ng tao sa nayon. Gusto mo bang lunukin ito kasama ng kanin? Kailangan talagang nguyain. Hahaha, Diyos ko. Isang isdang ginto, 3,008. Sa ilalim ng putik na lawa. Talagang may ginto na. Si Zhang Li, napasubo na siya ngayon. Kahit anong mangyari, kailangan niyang lunukin yan. Walang choice kundi lunukin na rin. Haha. Misunderstanding. Lahat ay hindi pagkakaintindihan. Little fish. Si Zhang Li, ang batang iyon, walang asal mula pagkabata. Nagmememeryenda lang yan sa'yo. Ikaw ang nag-iisang estudyanteng kolehiyo sa ating baryo. Mahalaga ang kabuuan, Direk Zhang. Mas maganda kung maihangganan ang biro. Nasa akin ang kasulatan. Ako ang nagkumpuni nito. Sa hinaharap, lalabas ang gintong ahas sa aking pon. O di kaya, isang phoenix. Huwag kayong makisawsaw. Tandaan ang manakit sa akin. Pinahiya ko siya. Yung mga naniniwala sa akin. Dinala ko siya sa tuktok ng tagumpay. ₱38,000 ay simula pa lang. Si Boss Wang ay nagbigay ng matinding pahayag sa bayan ngayon. Sa kanyang ugali, tiyak na hindi niya ako papayagang yumaman ng maayos. Kung nais mong mapanatili ang ganitong kayamanan, ang susunod na laban sa pagnanakaw at pagtatakda ng mga alituntunin ay talagang mahirap na laban. Talagang mag-aaksyon na si Li Jie. Sa araw, doon si Chen Yu ay nagpakita ng pangalan sa barangay. Ayon sa isdang iyon, nagkakahalaga ito ng ilang libo. Baka mas mabuti na lang na itigil na natin ito. Kaya nga, dahil nagkakahalaga ito ng ilang libong piso. Ako na ang darating. Sa araw, nagkamali ako. Itong mabahong kanal ay sanayon talaga. Siya, si Chen Yu. Bakit isang tao lang ang dapat umangkin sa yaman? Ngayong gabi, papasok ako para manghuli ng ilang isda. Bukas, ibebenta ko ito kay Boss Wang sa bayan. Sinabi sa akin ni Boss Wang ito ng personal kanina. Basta't mga red at white koi sa pond na ito. Kahit gaano karami, kukunin niya lahat. Isang piraso, hati tayo ng 500. Naiintindihan ba? Kumilos na kayo. Dahan-dahan, dumaan sa dalistis na ito. Tandaan. Maging tahimik kayo. Huwag mong gisingin ang nerd sa loob ng kubo. Hey, Li Jie. Ang lamig ng tubig. Sobrang lambot ng ilalim. Wait, may mali Li Jie, ang paa ko. Hindi ko maalis ang paa ko. Sinasipsip ako nito. Anong ingay-ingay mo dyan? Isang putik na hukay. Tingnan mo, natatakot ka. Hilahin mo ng mabuti. Yuha! Aba. Ito ay buhawi. Tulong, nalunod na ako. Tulong, mamatay na ako sa pagkapuno ng tubig. Zhang Li, sa gitna ng gabi. May dalang lambat at bag ng balat ng ahas. Nagsiswimming sa pond na aking pinangangasiwaan. Chen Yu Jie. Nagkamali ako, tulungan mo ako. May multo sa ilalim ng putik. Hinahatak niya ako pababa. Ikaw lang. Ano ang sinabi mo sa barangay hall kanina? Sinabi mong ninakaw ko ang pagkain ng isda mula sa bayan. At sa gabi, dala ang mensahe ni Boss Wang. Para hawakan ang isda ko. Si Zhang Li ay pumasok sa tahanan ng iba ng walang pahintulot. Napakalaking halaga ng ninakaw. Dagdag pa ang pagkasira ng produksyon. Sinasabi mo kung ngayon ay lumingon ako. At mag-ulat sa istasyon ng pulisya. Kailangan mong magtagal doon ng ilang taon.
Hindi na ako magnanakaw. Hindi na ako mangahas. Nagawin iyon. Si Chenyu ay dinala sa atin ni Lije. Lahat tayo ay mula sa iisang baryo. Hindi mo maaring hayaan kaming malunod. Iisang baryo tayo. Sa araw, nagkukumpulan kayo sa bintana at pinagtatawanan ako. Nang ako'y nag-aaral at nagiging tanga. Bakit hindi niyo naisip na tayo'y iisang baryo? Kung gusto mong mabuhay, sundin mo ang aking mga alituntunin. Itali ang lubid sa dibdib. Makipagtulungan ng maayos. Kapag nakarating na tayo sa pampang, saka natin ayusin ang mga tala. Isa-isa nating bibilangin. Mga walang hiya. Sa araw sa harap ng barangay hall. Napahiya tayo. Hindi pa sapat na kalaliman ng gabi. Ang pusa ay pumunta sa lawa ng isda ni Xiaoyu para magnakaw. Kung hindi dahil sa pagiging maingat ni Xiaoyu. Pagkatapos ng umaga bukas, kayong tatlo ay magiging pataba sa ilalim ng lawa na ito. Tio Chen Yuji. Talagang nawalan ako ng bait. Si Boss Wang ng bayan. Nakahampas siya sa mukha ni Chen Yuji kaninang araw. Hindi niya matanggap ang insulto. Sinabi niya sa akin, basta makakuha lang ng isang pulang puting koy. Magbibigay siya ng 500 yuan na cash dito sa bayan. Talagang hindi namin intensyon na pumatay. Tumingin ng mabuti si Zhang Li sa bakal na tatak dito. Malicious na pagsira sa mga pasilidad ng produksyon. Pagsasabwatan at pagsasagawa ng malaking halaga ng pagnanakaw. Batay sa mga sinabi mo kanina, pupunta ako bukas sa istasyon ng pulisya ng bayan. Kasama si Boss Wang. Wala ni isa sa inyo ang makakatakas. Zhang Damin, narinig mo ba? Nasa akin ang anak mo. Ibigay mo na ang lahat ng ebidensya ngayong gabi. Kung hindi ka pa dumarating, bukas ay pupunta na ako sa bilangguan para makita ang anak mo. Huwag kang tumawag ng pulis. Maliit na isda, maliit na isda. Maging maawain ka. Si Zhang Li ang nag-iisang pag-asa ng pamilya Zhang. Kung siya ay makulong, saan na mapupunta ang aking mukha? Tapos na ako bilang punong bayan ng nayon. Lahat tayo ay nagkikita at nagkakasalubong. Mahal na kababayan, pakiusap, bigyan mo siya ng pagkakataon. Ano man ang kondisyon, susundin ko. Si Direktor Zhang ay nandyan sa malaking bakuran sa araw. Pakiusap, hayaan mo akong maging tapat tungkol sa pinagmulan ng pera. Ang pinakaayaw sa nayon ay ang hindi malinis na kamay at paa. Hindi ito ang itsura. Ako'y hangal, bulag ako sa mata. Nagsusumamo na ako sa estudyante. Pwede naman akong hindi mag-report. Pero ang Fish Pond Village ay hindi nagtutolerate ng walang ginagawa. Sa pagkakamali, kailangan mong bayaran gamit ang nakasulat na papeles at salapi. Pakinggan mong mabuti ang dalawang kondisyon. Sasabihin mo na basta't hindi siya hulihin. Tatanggapin ko ang lahat ng 10 kondisyon. Unang kondisyon, si Ili at ang 2 gangster na ito. Mag-uumpisa bukas ng alas 5 ng umaga. Magkakasabay sa loob ng 1 buwan. Magpapasaya sila sa akin sa Nantou bilang mga alagang hayop. Ang lumang itim na putik ng 12 ektarya ng basang lupa. Kailangang maubos sa loob ng kalahating buwan. Itataas ang mga pader ng lawa ng 2 metro gamit ang granite. Lahat ng mabigat na trabaho na ito ay sila tatlo ang bahala. Kung mabawasan ng 1 araw, ipapadala ko ang salaysay ngayong gabi. Sa istasyon ng pulis, kalahating buwan na linisin ang putik na lawa. Tatay, tumahimik ka. Gusto mo bang mabuhay ng matagal? Makinig ka kay Xiaoyu. Bukas alas 4. Ako mismo ang magdadala sa'yo. Pangalawa, si Boss Wang ay nang-aapi sa bayan. Bukas tiyak na maghahanap siya ng gulo. Mula ngayon, Direktor Zhang, kailangan mong gamitin ang pangalan ng barangay para makapaglatag ng depensa sa nayon. Lahat ng sasakyan ni Boss Wang at kanyang mga tauhan ay hindi pinapayagang pumasok sa aming barangay na isda. Kung magtatangkang pumasok siya, ikaw bilang pinuno ng nayon ang mangunguna sa pagharang. Kaya mo bang gawin ito? Magagawa ko. Gusto ng apelidong Wang na sirain ang pangalan ni Zhang Daming. Kaya't huwag na sanang umasa ang lahat. Mabuti na lang at bukas ng umaga. Ako mismo ang mangunguna sa grupo ng seguridad. Para tingnan ang bakal na tarangkahan sa dulo ng nayon. Kung si Boss Wang ay mangahas na pumasok ng walang paalam, pagsasamahin ko siya at ang kanyang sasakyan. Na mahulog sa kanal. Walang katibayan ang salita. Kailangan ng nakasulat na ebidensya. Umalis ka na, bukas ng umaga alas 5. Kung makita kong may kulang na tao sa tabi, pareho pa rin ang mga patakaran. Maliit na isda, mas magaling ka sa iyong ama.
Hindi lang mo pinabagsak ang mga salot na ito na sumusunod sa iyo, pati na rin ay nakakuha tayo ng libre at proteksyon sa ating lawa at sa mga gwardya. Taas talaga siya. Tito San, yung mga nakatambay sa pintuan na nakakaabala, mga bato na nakakasagabal. Naalis na natin ng tuluyan. Ang susunod na malinaw na bukal ay ang tunay nating lupain na puno ng yaman. Zen na 7.5, mahina ang alkalinity. Tigas na 12, sapat ang nilalaman ng oxygen. Sa mga malalaking fish farm sa lungsod, taon-taon ay nag-invest ng daan-daang libo para sa mga koi. Ngayon, ako ay mayroong kabuang 12. Ang mga dokumento at testimonya ni Boss Chen. Hindi ko pa maibabalik sa iyo ngayon. Boss Chen, natapos na ang huling batch ng putik. Ang dam ay itinayo ayon sa iyong guhit. Gumamit ng apog at malagkit na bigas para sa pagbuo ng mga bato. Hindi ba't nabuhay na ang pond na ito? Maganda ang pagkakaayos ng pundasyon. Ngunit hindi makakapag-alaga ng mga dekalidad na isda sa malaking tubig. Kailangan ng paghahati-hati ng mga functional area. Sa kaliwang bahagi ng functional area na ito, ang daloy ng tubig ay pinakamabagal at may pinakamaraming sikat ng araw. Gumawa ng inkubator na lugar. Gitnang bukal na spray tube. Dito ang pinakamalakas na daloy ng tubig. Gagamitin para sa stretch zone ng skeleto ng general. Tanging ang koi na lumalangway laban sa agos. Ang hindi magiging malabnaw ang katawan. Sa kanan, lugar ng mga damo. Gagawin itong panghuli ng isda na pool. Dalhin mo sila 2. Sa hapon, ibigay mo sa akin ang 3 nylon isolation net na ito. Ipako mo ng patay. 1 sentimetro ang mali. Bukas, ulitin natin lahat. Makinig ka kay Kuya Chenyu. Kung mali ka man ng 1 sentimetro sa hapon, sasampalin ko ang sarili ko. Ito ang aking lihim na baraha. Boss Wang, hindi ka ba nagsalita sa lungsod? Natuluyang ipasara ako, na hindi na ako makabenta ng kahit isang isda. Sige, tingnan natin. Kapag nakuha ko na ang buong palasyo ng mga pambansang yaman ko, ang gintong koi. Sino ba talaga ang nagpasara sa sino? Huwag kang mag-alala, itulak pa ng 2 bahagi. Ang kanyang buntot ay bahagyang nakabukas habang laban sa agos. Ito ay bahagyang nakabukas. Ito ay natatanging lakas ng balangkas ng general. Kailangan itong ipakita gamit ang madilim na tinta. Chenyu, tingnan mo, okay ba ito? Sobrang galing, Ginoong Liu. Ang mga mata at kamay mo ay kahanga-hanga. Sa aming maliit na baryo, bilang guro ng sining, talagang sayang ang talento ko. Sa mga malalaking fish pond sa lungsod, yung mga kuha gamit ang kamera, mukhang stiff at tumaba, hindi talaga maipapakita ang tunay na dugo ng diwa ng koi fish. Huwag mo akong gawing biro, kung hindi mo ako sinasabihan araw-araw, tungkol sa mga estruktura ng katawan ng koi, at mga datos ng kaliskis. Hindi ko naman magagawa to sa pakiramdam lang. Pero, bakit mo ako pinapagawa ng ganito karaming detalyadong larawan sa isang gabi? Ano ba talaga ang layunin mo? Gumawa ng mga alituntunin. Tingnan mo si Boss Wang sa lungsod. Nagbebenta sila ng isda na parang nagbebenta ng repolyo. Sukatin sa kilo at ibuhos ang buong basket. Ang ganitong isda ay walang pinagmulan. Walang garantiya. Ngunit ang isda dito, bawat isa, nandyan ang iyong sariling sining na larawan. Mayroon akong natukoy na tatak ng kalusugan. At code ng lahi. Ito ang kanilang pagkakakilanlan. Isang isda, isang sertipiko. Chenyu, gusto mo bang gawing sining ang pag-aalaga ng isda? Sa halip na isang sining, hindi ito sining, ay tungkol sa paggawa ng mga mamahaling produkto. Gusto ni Boss Wang na putulin ang aking mataas na kalidad na feed at mga gamot para sa pag-iwas. At gawing mahirap ang sitwasyon ko dito. Kaya't ako'y talagang mawawalay sa kanilang mababang antas ng holisale na merkado. Ang kanilang nilalaro ay dami. Ang akin naman ay estilo. Kapatid na isda, kapatid na isda. Hindi maganda, may nangyari sa dulo ng nayon. Bakit ka nag-aalala, bumagsak na ba ang langit? Nandito ako para sumalo. Tinanong ng tao ni Boss Wang ng matigas.
Hindi ito basta-bastang pagpasok. Ito ay isang pinagsamang pagbabawal. Alam ni Boss Wang. Pinapalitan namin ang putikang lawa ng malinis na ilog. Ngayong hapon, nakipag-isa siya sa amin sa bayan. At pati na rin sa kalapit na lungsod. Sa 3 pinakamalaking pabrika ng pagkain. At mga nagbebenta ng gamot pang-alo. Opisyal kang pinagbawalan. Sa ngayon, sa loob ng 100 milya, walang kahit isang tindahan. Maaari kang magbenta sa'yo ng isang butil ng pagkain ng isda. Isang boteng pangpatay ng bakterya. Nagbanta siya. Na sa loob ng 1 buwan, palalalunin niya ang mga isda natin hanggang sa mamatay. Sa gutom at sakit sa loob ng pond. Walang pagkain, walang gamot. Ang sama ng loob niya, sobra talaga. Chen Yu, sa ating lawa, may napakaraming bagong hatch na isda. Kung wala tayong espesyal na high-protein na pagkain, hindi sila mabubuhay ng higit sa 1-0 araw. Mamatay ang mga isda ko sa gutom. Mamatay ang lawa ko sa lason. Zhang Li, pumunta ka. Kunin mo ang mga hindi kailangan ng gilingan ng bigas sa ating nayon. Pulbos ng od, balat ng hipon, tira-tira ng hipon. At saka yung mga pinulot sa bundok sa likod, yung dawang banlan na ugat. Ipasa mo sa akin ang 100 kilo niyan. Bakit mo dadalhin yung mga yun? Akala ni Boss Wang. Nasa mundong ito, tanging ang kanyang pataba at pagkain ang makapagpaparami ng isda. 3 taon sa kolehiyo. Ang natutunan ko ay ang batayang lohika ng aquaculture. Hindi para maging alipin ng kanyang supply chain. Simula bukas, ako na mismo ang maghahanda ng gamot at sangkap. Gusto kong ipaintindi kay Wang na sa harap ng tunay na siyentipikong aquaculture, ang kanyang pagbabawal, talagang malaking biro ito. 3 kilo ng dilaw na isda, 5 kilo ng banlanggen, 2 kilo ng huanglian. Lahat ay ipagpagawa ko sa batong gilingan hanggang maging pinong pulbos. Si Chen Yuje, itong bagay na ito, talagang makakapalit sa imported na gamot para sa isda sa lungsod. At mataas na protina na pagkain. Huwag lumingon at patayin ang isda sa gamot. Yung mga tinatawag na imported na koi sa lungsod. Pang-alaga. Karamihan ay gawa sa mababang kalidad na soybean meal, na may maraming preservatives. Madaling magpataba ang koi kapag kumain ito. Nasisira ang kanilang mga internal na organo. Ngunit ang pinatuyong silkworm na pinagsama ko para sa inyo, at mga balat ng hipon, ay purong natural, na protina ng insekto at mineral. Ang likas na astaxanthin dito, ay direktang makakapasok sa kaliskis ng isda. Mas mahusay ito ng 100 beses kaysa sa mga hormone na nagpapabilis ng paghinog. Tungkol naman sa gamot na pangpatay ng mikrobyo na tinanggal ni Boss Wang. Wala namang iba kundi ilang mga kemikal na toxin na lumalaban sa gamot. Ang malaking yelo at huanglian na iniwan ng ating mga ninuno, na naglalaman ng natural na berberine, hindi lang pumatay ng masamang bakterya, kundi nakakatulong din sa paglilinis ng init at toxin sa lupa, para mapanatili ang kalusugan ng tiyan at bituka. Ito ay 3 taon sa kolehiyo, na naipasa hanggang sa pinakailalim na teknolohiya. Ano bang meron si Boss Wang para makipaglaro sa akin? Sinasakal ng supply chain. Nang marinig ko iyan mula sa kuya, yung mga mamahaling fish feed ni Wang. Ibig sabihin, lahat ng ito ay para kunin ang beef tax ng mga fish farmers. Ah kuya, sabihin mo na kung ano ang susunod na gagawin. Ang katawan ko ay puno ng lakas. Ihalo ang giniling na tradisyonal na gamot. Ayon sa sukat, sa lahat ng pulbos ng uod ng seda at bra ng bigas. Gamitin ang sabaw ng gamot bilang pandikit. Ilagay lahat sa granulator. Bago matapos ang trabaho ngayon. 1,000 kilo ng tradisyonal na gamot na immune na granule na pagkain. Ihatid sa isdang lawa sa timog. Sige mga kapatid, magpakatatag tayo. Chen Yu, ang galing mo talaga. Sa loob ng 3 araw, lahat sa nayon ay nag-uusap. Sinasabi nilang pinapakain mo ang isda ng mga nabulok na ugat. Siguradong mamamatay ang mga isda. Ngunit nang makita ko ngayon, ang mga pulang batik sa kanilang katawan. Pulang na parang nasusunog. Mas maliwanag kaysa sa mga nakaraang araw. Ito ay tinatawag na pakikibaka ng kalikasan. Agham sa pagpapalahi. Akala ni Boss Wang na mapipilit akong yumuko. Hindi niya alam ang tunay na bihirang lahi. Na kinakain. Ito ang mga malaking uod at insekto sa bundok na ito. Mayroon na tayong 1,000 kilo ng halamang gamot. Ang aking mga koy ay ganap ng naihanda,
Kamusta na ang sertipiko ni Guro Liu? Ang unang 1-0 na may pinakamagandang kalidad na buto ng general ay may mga sertipiko ng lahi at mga guhit. Lahat ay may selyo at nakatago na. Mabuting tradisyonal na pakyawan ng Boss Wang. Dahil pinigilan mo ako, kaya't lubos kong babaguhin ang lahat. Bukas ng umaga, dalhin ang lahat ng mga sertipiko. Guro Liu, pupunta tayo sa probinsya. Harapin ang pinakamagagaling na manlalaro sa bansa. Gusto kong ipaalam kay Wang ang totoo. Sa harap ng ganap na teknolohiya at kalidad, ano ang ibig sabihin ng dimensional na pag-atake? Ginoong Zhao, malayo ang pinanggalingan ninyo para dalhin kami na mga matatanda dito, para lang manood ng video. Naglaro tayo ng relo, ng mga sining at ng koi. Kailan ba tayo hindi tumingin sa mga buhay na bagay? Ano bang makikita sa screen na iyon? Bago ako pumunta kaninang umaga, yung si Boss Wang na naghuli-sali sa bayan, ay tumawag pa sa akin. Sinabi niyang may isang mahirap na bata, na nagdala ng mga isdang patay at bulok na hipon. At pinayuhan kaming huwag magpaloko. Boss Zhao, hindi ka naman talaga naloko, di ba? Huwag magmadali, mga kaibigan. Hindi ako ang may-ari ng okasyong ito. Nandito ako para tulungan ang batang ito. Alam ni Boss Wang kung ano ang ibig sabihin ng napakaganda. Kung ang kanyang isda ay makakakuha ng atensyon ninyo. Makakakuha ng atensyon ninyo. Sa hapunang ito, ako ang magbabayad. Guro Liu, ipakita mo na ang pelikula. Ayos. Ang tekstura na ito, tiyak na hindi ito mula sa merkado. Yung mga pinabilis gamit ang hormone na mga pekeng produkto. Ang puting kalidad ay kasing pino ng gatas ng tupa sa gilingan ng bato. Diretso sa buto. Tumutol sa agos. May otoridad at walang pagdududa. Ito ay tunay na balangkas ng general. Diyos ko, ngayon, napakahirap makakita sa mga nangungunang pook pangisda ng Japan. Ng mga lumang lahi. Paano ito makikita sa pelikulang ito? Kapatid, nasaan na ang malaking taisyo sangke na ito? Nasa aking dalisay na lawa ang isda. Hindi magbebenta ng buhay na isda ngayon. Mga kaibigan, panoorin ang video at ang sertipiko. Pampublikong paligsahan sa bidding. Sino ang pinakamataas ang bid, siya ang may karapatang kunin ang sertipiko at isda. Huwag na kayong magsalita, maglalabas na ako ng 30,000. 30,000, gusto mong bilhin ang ganitong luma at purong dugo. Magbabayad ako ng 50,000. Yung malaking tricolor na iyon. Kailangan kong bumalik sa Shanghai ngayon. Maglalabas ako ng 50,000. Kung 56,000, maglalabas ako ng 60,000. Nagsalita na ako. Ang negosyo ni Boss Wang ay pang mababang antas na bultuhan. Ang akin ay pambihirang estilo. Sa harap ng ganap na pagbagsak ng antas, ang kanyang pagbabawal ay isang pirasong papel na walang silbi. 80,000. 100,000 kahit sino huwag makipag-agawan sa akin. Itong malaking BS Japon na 3 kulay. Kulang ang bahay ko ng isang piraso para pang depensa. 200,000. 200,000 cash plus special foreign exchange coupon. Kuya, kukunin ko na itong malaking BS Japon na 3 kulay. Hindi ito para sa iba, kundi para sa iyong isang dokumento at patakaran. At sa iyong hawak na napaka-rare na orihinal na dugo. Na sobrang bihira. Kung mamiss mo ito, hindi mo na ito muling mahahawakan sa buong buhay mo. 20,000. Sa nakasulat na salita, tinatanggap na ang selyo at pirma. Kapatid na Chen Yu, sa pagkakataong ito, ikaw ay nasa buong lalawigan. At maging sa buong sistema ng agrikultura. Nagpasikat ka ng malaking balita. Isang nagtapos sa kolehiyo. Bumalik sa bayan. At pinuntahan ang mga abandonadong putik na lawa na walang nag-aalaga. Gagawin na nitong isang yaman na pambansang kayamanan. Isang order ng dayuhang palitan na 200,000. Lahat ng mataas na opisyal sa bayan ay naantig dahil sa iyo. Director. Ito ay isang sertipiko mula sa aming Fish Pond Village.
patunay ng pinagmulan. At ito rin ang susunod naming ipatutupad. Plano ng brand ng Jinlin. Isang magandang isda, isang sertipiko. Formal na pag-apruba mula sa county. Ibinigay sa iyo ang nanto. Pond ng isda sa antas ng county. Modernong kabataan na agrikultural na pagsisimula na modelo. Pangalang Pulang Ulo. Bukod dito, nagpadala na ang komite ng kasaysayan ng bayan ng paabiso. Na ikaw, si Chenyu, ang magpapasok sa mabuhangin na hukay. Isang isdang koi, na nakalikha ng 200,000 dolyar na dayuhang kita. Bilang pangunahing halimbawa sa talaan ngayong taon, na nakasulat sa kasaysayan ng bayan. Salamat, Direktor. Susunod kami sa mga alituntunin. Boss Wang. Ikaw ang nag-unay sa mga tagapagbenta ng pataba sa loob ng 100 milya at mga gamot pang-alo sa hayop na nagsusunod sa akin sa bayan. Akala mo ba na ang ilang malaking sako ng pataba ng kambing ay makakapigil sa headline na mailimitasyon at sa pulang ulo ng pambansang demo na base? Pagbalik ko sa Fish Pond Village, antayin mo ako. Ito na ang katapusan ng iyong imperyo sa bultuhan. Magkakaroon ng pulong. Lahat ng tao sa nayon. Basta't, may mga taniman ng palay at mga palaisdaan. Agad na pumunta sa bulwagan ng nayon. May mahalagang anunsyo si Director Zhang. Tahimik tayong lahat. Ngayon, tinawag namin kayo dito. Para sa isang malaking usapin tungkol sa pagkawala ng kolektibong ari-arian ng ating baryo. May ilang tao na umaabuso sa kaalaman nila sa batas. Gamit ang halagang 600 piso. Binili nila ang 12 hektarya ng water pond sa timog ng baryo. Para sa 25 taon. Ngayon, isang isda ay binebenta sa syudad ng ilang 100,000 piso. Bawat sentimong kinikita ay galing sa dugo ng lahat ng tao sa ating nayon. Bakit siya lang ang yumayaman? Yung lawa na iyon ay sa nayon. Noong una, ibinenta ito ng mura, hindi na iyon maituturing. Chenyu, dumating ka sa tamang oras. Ang pulong ng komite ng nayon ay ngayon. Ito ay para sa iyo. Matapos ang sama-samang pag-aaral ng lahat. Yung kontratang pinirmahan mo, malubhang nakakasira sa interes ng kolektibo. Ngayon, formal na nagpasya ang komite ng nayon. Kanselahin ang iyong kontrata sa Southpond. Kailangan mong umalis ngayon. Narinig mo ba? Pag kumita, gusto mong agawin lahat. Walang pinto. Direktor Zhang, yung sinunog mo kanina, ay kopi lang na iniwan ng barangay, siguro. Sa isang lipunang may batas, may nakasulat na sa papel. Ang batas sa kontrata sa bansa natin ay malinaw na nakasulat. Kasama ang notaryo publiko na nag-verify ng kontrata. Sa loob ng takdang panahon, anumang organisasyon at individual ay hindi maaaring isang panig na bawiin ang nabanggit, at narito ang 5 pirma na iyong nilagdaan, na nagsasabing hindi maaaring umatras ang nayon. Ngayon, ikaw ay nag-udyok sa mga taga-nayon, na masamang agawin ang mga lehitimong ari-arian. Direktor Zhang, sa tingin mo ba, masyadong malambot ang upuan sa ilalim ng puwit ko? Gusto kong umupo sa bakal na upuan ng istasyon ng pulis sa bayan, ng ilang araw dahil sa masamang pag-aangkin ng ari-arian, na umaabot sa 200,000. Alam mo ba sa batas, kung gaano katagal ka maaring makulong? Huwag mo akong takutin gamit ang batas. Hindi na pumapayag ang buong nayon sa iyo ngayon. Isang tao ang nagmamay-ari ng fish pond. Kayang hulihin ang buong baryo. Mga kababayan, si Direk Zhang ngayon ay pinatawag kayo dito. Talaga bang para kayo iyumaman? Ang anak niya na si Zhang Li, nung hating gabi ay pumasok sa pond ko at nanghuli ng isda. Nahuli ko siya sa akto. Pumirma ng kasunduan sa trabaho. Ito ay personal na paghihiganti niya. Ang putik sa timog ay mabaho na sa loob ng 30 taon. Noong nalugi ang pamilya ni Lao Liu, bakit hindi sinabi ni Director Zhang na ito ay pag-aari ng kolektibo? Ngayon, nagbenta siya ng isda para sa dayuhang pera. Gusto niyang bawiin ito, para bigyan ng espasyo ang kanyang anak. Sumama ka sa kanya. Yung huling 200,000, mapupunta ba sa inyo kahit 1 sentimo? Ako si Chenyu, lumaki sa Fish Pond Village. Nakatikim na ako ng pagkain mula sa 100 pamilya. Hindi ko kailanman iisahin ang kita. Simula bukas, magsisimula na ang paraan para yumaman. Lahat ng gustong sumama sa akin mag-alaga ng mga koi.
Nagbibigay ako ng libreng suporta sa teknolohiya. Nagbibigay ng libreng pinabuting bihirang isda. Ang mga koy na lumalaki ay dapat may magandang anyo. Sukatin ko ito ng harapan sa timbangan sa timog. Cash agad ang kita. Kalahati tayo sa kita. Sino mang gustong sumama kay Direktor Zhang sa presinto? Sumunod na lang sa kanya at sirain ang aking palaisdaan. Gusto kong sumunod sa akin para maging milyonaryo. Para makabili ng bagong damit ang anak ko at kumain ng bigas. Bukas ng umaga, dalhin mo ang sariling pamingwit. Pumunta ka sa Nanto para pumirma ng kasunduan sa hatiang kita. CJ, ako'y pipirma, bukas ng maaga pupunta na ako sa Nanto. Susunod din ako kay Kuya Chen para maging milyonaryo. Bata, ako si Chen Boss. Kagabi, nag-isip-isip kaming lahat. Ikaw ay isang taong marunong magbasa. May malaking kakayahan. Sa likod ng bahay ng tito mo, may 2 nakatigil na pondong tubig. Malinis pa ang tubig. Tungkol sa kasunduan sa paghati ng kita na sinabi kahapon. Sali ako dyan, ba? Pumasok si Sanshu para makipag-usap. Basta sundin ang aking mga alituntunin. Sino mang dumating, welcome. Lahat ay umalis, hayaan nyo akong unang pumirma. Zhangli, anong ginagawa mo dito? Hindi ba't pinunit mo na ang kontrata kahapon? Tangina mo. Kahapon, nagkamali lang ang tatay ko. Sumusunod na ako kay Chen Yuje. Walang sinuman ang makakapigil sa akin. Sa nakaraang kalahating buwan, nagbuhat ako ng putik sa ilalim ng lawa. Talagang humanga na ako sa iyo. Naiintindihan mo ang agham. Kaya mong gawing kayamanan ang isang mabahong kanal. Dati akong isang salbahe, si Zhangli. Mula ngayon, pinaayos ko ang 5 ektarya ng lupa ko. At ginawa itong palaisdaan. Ako ang unang sumali sa kooperatiba. Kung hindi mo ako tatanggapin, ngayon ay magmumukmuk ako sa timog at hindi natatayo. Sumali si Zhangli sa kooperatiba. Kailangan sundin ang mga patakaran. Ang mga isda ay ibibigay ng kooperatiba ng sama-sama. Bawal gumamit ng mababang kalidad na pagkain. At mga ipinagbabawal na gamot. Pangalawa, 185 yuan. Pangalawa, 216 na 0 yuan. 135, 100, 115, 100, 100, 50 gramo. 200 tao. 203, 66, 200 gramo. 145 Ang mga datos ng kalidad ng tubig araw-araw ay kailangang isumite sa oras 150, kapatid iulat 200 gramo 203 666 1735. Bahagi 200 gramo 100 at 4.5 40 200 gramo. Ang mga datos ng kalidad ng tubig araw-araw ay kailangang isumite sa oras. Pangatlong, mga isdang hindi pumasa sa kalidad ay hindi tatanggapin. Kaya mo bang gawin ito? Tiyak na kaya. Kung sino man ang mga has na sirain ang mga patakaran ni Kuya Isda, ako ang unang dadalhin ang grupo ng mga nag-aalaga. Babasagin ko ang kanyang palayok. Sige, lagyan mo ng iyong pangalan dito. Pindutin mo ang iyong daliri. Ay! Ginoong Chen. Itong bata, ikaw na ang bahala sa kanya mula ngayon. Tungkol sa mga bagay sa bukirin. Hinding-hindi na makikialam ang komite ng nayon mula ngayon. Basta't kaya mong dalhin ang lahat. Sa magandang buhay, wala nang halaga ang aking mukha. Direktor Zhang. Ang mga infrastruktura at daan sa nayon. Kailangan pa rin kita sa susunod. Nandito ang mga alituntunin. Basta't sama-sama ang lahat. Ang malaking bahay na may pulang ladrilyo sa puok ng isda. Hindi mawawala ang sa inyo, Ginoong Zhang. Sige, pipirma ako. Mayroon din kaming 2 ektaryang lawa. Ako rin pumirma kay Guru Liu. Bigyan mo ako ng kontrata. Sumusunod kay Boss Chen. Ngayong taon, kakain na ang anak ko ng bigas na may karne. Naitatag na ang kooperatiba ng Golden Scale. Sa malinis na ilog na ito. Hindi lang ako magpapalaki ng pinakamagagandang koi, kundi gagamitin ko rin ang mga patakaran na nakasulat sa papel. Reorganisa ang buong merkado ng mga isdang pandekorasyon sa probinsya. Nang lubusan,